For today's video, magkakabit tayo ngayon ng PVC wall panel. Ayan, color gray. Gagamit tayo ng adhesive. Ito, yung pandikit nya. Pwede rin yung no more nails, pwede rin yung ganito. So, dali lang magkabit nito, lalagyan nyo lang ng adhesive sa likod, didikit, isukat nyo. Yan yung pamputol natin, yung grinder. Ayan. Panoorin nyo kung paano ko kinabit yung Evowood o yung PVC wall panel. Ayan. Una, ang ginawa natin dyan ay nilinis muna natin yung pader para kapag nagkabit tayo ng wall panel, lapat na lapat siya. Ayan, so sinukat ko yan. Ang taas niyan ay 8 feet. And then nung nasukat ko na, nilagyan ko na ng adhesive. Tapos, inikit ko na. Sa unang pagdikit yan guys, dyan tayo mahihirapan kasi kailangan yung unang lagay natin ng PVC wall panel ay pantay siya at sigurado tayo na hinulugan natin yan para yung mga susunod na pagkabit natin ng PVC wall panel, wala na tayong problema, mabilis na yan. Okay, so lalagyan ko rin yung sa kisame kasi lalagyan ko rin yan. Yan, sumunod na. So after nyan, nung una at pangalawang kabit ko, tuloy-tuloy na tayo yan. Kasi nakuha na natin yung hulog nung una. Ayan, so yan naman sa dulo, kailangan unahin natin yung pinakadulo tapos yung sumunod kasi mahirap mag lagay kapag nasa sulok ka. Bali yung huling kinabit natin dyan, hindi ko masyadong dinikit pa yan para kapag isisingit na natin yung huling PVC wall panel, madali ikabit. So ganyan ang diskarte ko dyan. Tapos malalaman nyo dyan, syempre hindi pantay yung dulo nyan dahil syempre hindi naman lahat ng nagpapalitada ay perfect talaga yung pagkapalitada nila. Yan. Ngayon dito naman tayo sa kabilang side. Ang ginawa ko dyan, sinukat ko rin kung saan yung tamang sukat niya kasi hindi naman pwede yan na susunod mo na lang katulad niyan. So sinukat ko ulit tapos sinulugan ko yan. Ginagawa ko dyan, hinulugan ko yan, sinisipat kong mabuti. Ayan, kaya medyo matagal ako dyan. Tapos napansin ko dyan medyo tabingi yung bandang baba, kaya ayan, ginamitan ko pa siya ng level pa. Ayan, konting pukpok, tapos okay na siya. Yan lang naman yan guys eh. Pero pag nakuha na natin yan, yung pinakahulog niyan, tuloy-tuloy na yan. Okay na. Ayan, dino-double check ko talaga yan guys kasi kapag hindi yan pantay, pagdating sa dulo, mahahalata yan. So dito ako nagpuputol sa labas kasi medyo malikabok din yan. Kailangan pagputol niya tama rin yung sukat ng eskwala. Hindi naman siya mahirap putulin, kahit nga cutter pwede dyan eh, pero mas mabilis yung grinder. Tapos kailangan yung tanim ng grinder yung manipis para hindi masyadong malaki yung mababawas o yung kapal nung kakainin ng grinder. So sa likod kailangan naka-eskwalado rin yung pagputol mag-isa. Hindi ko rin pala pwedeng isahang sukat yan guys kasi yung paglagay nung border dun sa taas, dahil tinanggalan namin siya ng cabinet, hindi rin siya pantay. Minsan 0.5 cm yung taas, minsan 0.5 cm yung baba, hindi siya pantay na 8 feet. Kaya ang nangyayari niyan, by 2 ang paglagay ko ng wall panel. Hindi ko pwedeng ilagay ng isahang sukat kasi magbabawas din talaga ako. So yan, naglagay na naman tayo ng adhesive. Yung adhesive na yan,
madikit yan. 1 minuto lang, didikit na siya. Ayan. Nung nakuha ko na yung pinaka-diretso nung paglalagyan ko ng PVC wall panel, then gumihitan ko, ayan, tuloy-tuloy na yan. So ganyan lang kadali magkabit yan, guys. Sa mga magpapaganda ng bahay, advisable ko na yan na lang, kasi katulad yan, kung bagong palitada, magpapapintura pa kayo, bibili pa kayo ng pangmasilya, bibili pa kayo ng primer, ayan. So dinouble check ko ulit para sure na sure tayo. Baka sa ibang bansa, kukunin ka. Kukunin yan. Okay, and then yan na yung pinaka last part nung ating ginawa. Mas maganda pa yung ganito kaysa yung palitada, pipinturahan mo pa, ano? Ang ganda. Pag-ibigyan ito, huwag na parang palitadahan. Oo. I-recta mo ng ganito. Didikit naman eh. Yun nga eh. Mas maganda pa pag nagpagawa ka ng bahay, huwag na yung marami pang palitada, tapos pipinturahan mo pa, Diskin ko. input pa. Eh, ito, ready-made ha. Thank you guys for watching. Tapos na.